Hello mga meses! Ang umaga na nga ang pasok ko nga mga meses ko at eto nga lahat nga ang senaryo pagkatapos ko nga pumasok nga sa trabaho. Pagkadating ko nga dyan nga mga meses ko, eto nga si Ate Zoe nyo nga ay nagpakalaw nga din nga ng gatas. Pero syempre kailangan nga din nga si Baby Ezekiel is kasama nga din nga doon. Talaga pang umaga ako mga meses ay eto nga talagang ginagawa ko pagkadating ko nga sa hapon is pinapatulog ko nga yung mga chikiting gubats. Pero itong time nga na to nga mga meses ko ay nako kailangan nga nila nga matulog kasi nga may gagawin nga si meses nyo. Kaya nga syempre binuksan ko na nga din nga dyan nga yung TV para nga makapagpatugtog at yun lang naman makakapagpatulog dito sa dalawang chikiting gubats ko. Tingnan nyo naman si Baby Ezekiel, may pag-iyak pa nga. Bang hirap na nila patulugin ngayon kasi minsan nga ayaw na nga din nga nila nga matulog nga talaga sa tanghali. Pero syempre ako pa rin masusunod, ako ang nanay. Ang napag-isipan ko nga mga meses ko, napakatagal na nga na ito nga kortina nga na ito. Kaya nga syempre kailangan nga ispalitan ko na nga itong mga kortina. Alam nyo naman nga si meses nyo, kailangan nga is partner nga, color by color ba, gano'n. Syempre ang ikakabit nga natin nga dito nga kortina is yung kortina nga na color of the year. Wow! Nahirapan nga lang ako ng very light nga ng pagkabit nga ng kortina kasi nga mahirap pala magkabit pagka nga natutulog nga yung mga chikiting gubats. Siyempre naisip ko din na sa kanila nga mapupunta nga yung mga alikabok nga nito nga mga pinagtatanggal ko nga kortina. Hay naku meses, hindi ka talaga nag-iisip. Ito nga color brown na kortina na to mga meses ko, malaki nga ito kaya nga isang diretsuhan nga lang nga dito nga sa aking bintana. Kaya nga hindi na nga magpapaulit-ulit pa nga si meses nyo nga ng pagkakabit. Kung pagkatapos ko nga maikabit nga yung kortina mga meses ay syempre ito din sa TV, papalitan na din natin to. Siyempre, kung anong kulay nga ng kortina nga sa bintana, kailangan is ganun din yung kortina nga dito nga sa TV. Pinanas-punasan ko na din ang kamay ko, yung palibot nga ng TV. Dinamad na nga din nga si Mes nyo nga kumuha nga ng basahan para nga punasan pa nga ito ang TV. Ito ang speaker tsaka mga Durabox dyan nga namin nga nilagay nga sa ilalim nga ng TVhan kasi lagi nga pinaapakan nga ni Ate Zoe. Lagi niya nga yan nga sinasakyan. Ako mga Mes ko, mahuhulog talaga mga chikiting gubats ko dito. Siyempre, konting ayos-ayos nga lang kasi lagi nga ito ang ginugulo. Pero ano pa bang magagawa ko mamaya? Ang gulo na naman talaga nito. Pagkatapos nga mga meses ko, yung mga ibang gamit na pwede ko pang ilagay nga dito ang sa ibabaw nga ng speaker, ay dyan ko na nga din nga nilagay. Naku, mga ilang araw lang ay hindi ko na naman alam kung saan na naman ito pinaglalagay nga nila Ate Zoe. Inuro ko lang din nga ng bahagya nga yung mga speaker kasi nga sobra naman nga dikit nga no. Durabox sila Ate Zoe, kailangan nga is may space nga kahit konti para nga hindi nga mahirap nga kumuha ng damit. Siyempre, hindi dapat mawawala nga ito nga sa may CR. Abay, syempre kailangan din pare-parehas nga ng kulay. Kaya nga, kailangan ay for the kabit-kabit na nga ako para nga matapos na nga ang gawain at marami pa nga ako ang gagawin. Isa lang naman palagi nga ang kasiyahan ko, makapagpalit nga ng kortina, makaayos nga ng bahay. O syempre, dito naman tayo sa part na to. Matagal-tagal ko na nga din nga hindi nga napapalitan nga itong blue kortina na dito. Kaya nga syempre, pagka nga nagpalit nga si Mes yung nga ng kortina, kailangan nga isasama nga ito. Ito nga ang aking nga curtain na ganito mga meses ko, dalawang kulay lang. Ito nga isang black and white, tsaka nga itong blue. Una ko na nga dyan nga pinagtatanggal nga itong mga Bible verse nga ni Meses nyo na dito ko nga nilalagay nga sa aming kusina. Tinanggal ko na nga din nga dyan nga yung may hiwaga nga lamesa para nga syempre nga makapalapit nga ako nga dito nga sa may kortina na to. Nung tinanggal ko nga itong kortina na to nga mga meses ko, ay naku po, grabe nga ang alikabok. Kaya nga syempre winalisan ko na nga din nga dito. Ang hirap nga walisin nga ng mga malalaking alikabok nga mga meses kasi nga dumidikit nga dito nga sa walis tambuko. Nung pagkatapos ko na nga walisan nga na matindi-tindi mga meses ko, ay syempre ang ginawa ko naman is nilampaso ko nga. Para naman mawala-wala nga yung lagkit nga dito sa part na to. Pagkatapos nga ay syempre dinikit ko na nga ito nga mahiwagang kortina. By the way mga meses ko, wow, naka-English yung meses nyo. 2 pirasong kortina to mga meses ko, hindi nga lang nga to nga isa, pinagdikit ko nga lang nga talaga sila. Siyempre, as usual mga meses ko, glue stick lang naman nga din nga ang ginamit ko nga dito para nga siya nga ay dumikit nga dito nga sa pader. Tapos nga, syempre, konting walis-walis nga ulit at ibabalik ko na nga din nga dito nga yung lamesa. Nibahan ko nga din nga ng ayos kung dito nga sa may kabilangan nakalagay nga yung tubigan nga namin, isilalagay ko nga dito nga siya nga sa may bandang gilid, sa may tabi ng kalan. Tinanggal ko na rin pala yung mga laman nga na ito nga lamesa, mga meses ko, at wawalisan ko nga at pupunasan. Ako po mga meses ko, napakadaming kalat. Yung mga iba nga na kailangan nang itapon, syempre itatapon ko na nga at hindi na nga kailangan nga dito pa. As you can see, wow, mga meses ko, English na naman yun. Napakarami nga talaga nga kalat nga dito nga sa lamesa na to. Naku naman kasi, ngayon nga lang yata nga ito nga nawalinisan nga maigi. Siyempre, alam nyo na mga meses ko, dito nga pinapato nga lahat nga ng mga anek-anek ko. Kaya nga minsan ko nga lang nga din nga ito nga nalilinis. At saka yung nakikita lang talaga nga yung nalilinisan ko talaga. Siyempre, alam nyo na, meron nga mabait nga dito. Kaya nga ano pa bang gagawin ko is marami nga parang mga kalat-kalat na maliliit na bilog-bilog. Kaya nga hindi talaga nga si Mes yung nga naglalagay nga dito ng
ng mga tinapay. Ang ginagawa ko nga is sinasabit ko nga talaga. Nung natapos ko na nga ayusan nga dito nga mga meses ko nga sa may kusina, syempre dito naman nga ulit nga ako nga sa may hinihigaan namin. Ito nga ang Christmas light nga na to nga mga meses ko, nung Pasko pa nga to, no, nakaraan pa to, no, wala pa yata akong anak hanggang ngayon, buhay pa din. Inayos ko nga lang nga siya nga ng pagkakasalansan para nga pagka nga siya nga pinailaw is maganda nga tignan. Syempre ito ang pinaka last part, yung pag-ayos nga dito nga sa may bandangan lutuan. Dito nga kasi is napakarami nga talaga nga kalat at saka nga syempre nga paulit-ulit na nga din nga ito ang ginagamit. Kailangan nga is araw-araw nga ito ang nililinis. Tsaka syempre pagkatapos mo nga talaga nga mag-asikaso ay syempre lilinisan mo rin to kaagad. Kasi nga dito nga binabahayan nga talaga nga ng mga daga-daga. Kung makikita nyo nga ito nga mga meses ko, lagi ko nga ito nga nililinisan at ayaw ko nga talaga nga kasi nga may mga maliliit nga dito nga ng mga kanin-kanina na nahuhulog. Nilinis ko na nga din nga dyan nga yung mga lalagyan nga ng aking mga condiments nga na mga toyo, ganun. Tanggal ko na nga din nga yung nakapato nga dyan nga sa kanya kasi nga nilalaban ko nga muna. Asya mga meses ko, hanggang dito na lang muna ang aking paglilinis serye na naman. Oops, don't forget to follow my page para nga syempre lagi nga updated sa aking mga bago mini vlogs. Aba naman meses, wag mo na hindi kalimutan nga mag-subscribe nga sa aking YouTube channel. O siya mga meses ko, bye!